Naitulak ni Rosalie si Elvis. Anong ibig sabihin nito? Gigil ang boses ni Lucif sa nasaksihan. Nangangalit ang ngipin nito, inawat niyang asawa na tangkang susugurin si Elvis. Nag-uusap lang kami. Aniya na nauna nang lumabas at tinila si Lucif. Nag-uusap? Bakit sa lupa ng banyo? Singal nito na makapasok na sa kwarto. Kinausap ko siya tungkol kay Lena. May hinahon niyang sabi. Bakit? May relasyon sila at nakiusap akong layuan niyang kaibigan ko. Ayoko masaktan siya kagaya ko. Napakahirap magmahal ng isang Donovan. Ano yung pansamantalang nakalimot ni isang Donovan ang kausap niya? Mahirap mahalin? Oo, mahirap kapag hindi niyo mahal ang isang babae. Huwag mo sabihing mali ako. Mahina si Lena. Hindi niya kayang mga pinagdaanan ko. Ani ang sinalubong ang mata ng asawa. Teka, bakit ibabalik ang nakaraan? Hindi ba sabi ko, gagawa tayo ng masayang memories para tabunan ng pangit na alaala? Natahimik siya. Bakit gusto niyang maniwala kahit na alam niyang walang katotohanan ng kanyang nadidinig? Mamaya na tayo magdiskusyon. May mga importante tayong dapat gawin. Anitong siniil siya ng halik at natangay siya sa sarap at tamis ng labi ni Lucif. Sabay silang nakarating sa langit. Hinihingal silang pareho. I like you, Rose. I like you a lot. Anitong sumubsob sa kanyang dibdib. Nanigas siya sa nadinig. Anong sabi mo? Aniyang nanunuyo ang lalamunan. May luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ang imposible ba ay posible na? Posible bang gusto na siya ni Lucifer? Natupad na bang kanyang hiling? Lucif, totoo bang sinabi mo? Aniyang hindi makapaniwala. Ngunit mahinang hilik ang naging tugon nito. Niyugyug niyang balikat ng asawa, ngunit tulog na talaga sa labis na pagod. Kahit napagod ay hindi siya dalawin ng antok. Bumabalik siya sa baliw era niya. Agad niyang kinontrol ang utak, ngunit tila ayaw sumunod ng kanyang puso. Hindi na siya dapat umibig ulit sa dating asawa, hindi pa man ay alam niya ng kahihinatnan ng damdamin niya. Kinabukasan, hindi niya naabutan si Lucif sa kanyang tabi. Bumaba siya at nakitang kumakain na ng agahan ng mga kasamahan. May isang araw na lamang sila upang tapusin ang lahat ng designs. Hindi magandang pakiramdam niya dahil siguro sa puyat. Inabutan siya ng plato ni Lucif na may lamang pagkain. Niyaya siya nito sa garden upang mag-agahan. Nakakunot ang noon niya habang nakatitig sa malayo. Bakit parang wala ka sa mood? Hindi maayos ang tulog ko kagabi. May gumugulo ba sa isip mo? Umiling siya. Wala siyang lakas ng loob na tanungin si Lucif. Magsabi ka kung may problema. Tutulungan kita. You can tell me everything. Last night, sabi mo you like me. Totoo ba? Ani ang hindi makatingin ng tuwid sa mata ng asawa. Wala akong naalalang sinabi ko yan. Tila nabiyak na naman ang puso niya. Pero hindi ba obvious? Hindi kita na naising makasama kung ayaw ko sa'yo. Gusto ko at ayaw sa'yo, parang magkaibang kahulugan. So gusto mo ko? Parang ganun. Anong ibig mo sabihin? Mahirap bang sumagot ng diretsong oo at hindi? Ikaw, gusto mo ba ako? Siya halip ay balik na tanong nito. Hindi lang gusto, mahal na nga niya yata ito ulit. At nahintakutan siya sa naisip. Natigilan siya. Bakit hindi rin siya makasagot? Mahirap nga palang sagutin ang magsabi ng tapat dahil siya nakaraan nila ni Lucif. Rose, pwede ka bang makausap tungkol sa designs? Boses ni Lena, tumango siya at lumapit sa kaibigan. Naging abala ang buong araw. Inabot sila ng madaling araw bago natapos ang lahat. Job well done. Maraming salamat sa galing at effort ninyo. Dahil dyan, may outing ang kumpanya sa isang resort next week. Naghiyawan ang lahat sa anunsyo ng CEO. Natiling nangunguna ang LD Corporation sa larangan ng shoe industry. Natuloy ang outing nila sa La Isla Paraiso. Nerentahan niyang buong resort. Excited ang lahat, maliban sa kanyang iniisip kung paano makakalayo't magsisimula. Naging busy si Lucif kaya mainam at medyo nakadistansya siya. Bakit may pakiramdam akong iniiwasan mo ko? Ani Lucif na nasa likod pala niya. Hindi ako umiiwas, busy ka lang at ayaw kitang abalahin. 8 buwan na lang ang natitira sa usapan natin. Huwag muna nating pag-usapan yan. Let's enjoy every moment na magkasama tayo. Tama, susulitin niyang iilang buwan na sa piling ni Lucif. Tapos kapag nasaktan siya, tsak naman kaya niyang paghilumin ang puso. Congratulations nga pala sa success. Ang summer collection, it's because of the team and you. Panalong mga designs mo. Maswerte ako. I mean, ang kumpanya na nakuha kang designer. Hinila siya nito sa hindi kalayuan. I'll kidnap you. Hoy teka, nakakahiya sa mga kasama natin kung mawawala tayong bigla. Gusto kitang masolo. Anitong hawak ng kanyang kamay at dinala siya sa kotse.
Saan tayo pupunta? May secret place akong pinupuntahan kapag gusto kong mag-isa at mag-isip. Malapit lang dito. Nagpatangay siya sa asawa, huminto sila sa isang lugar na nasa paanan ng bundok. Naglalakad sila sa malawak na lupain, pababa ng sikat ng araw at malakas ang hampas ng hangin sa kanilang katawan. Namangha siya sa modern kubo na maliit ngunit kompleto sa gamit. Maupo ka lang dyan at ako nang bahala. Ipaghahanda kita ng pagkain. Anitong giniya siya sa mesang pandalawahan sa labas na nasa ilalim ng mayabong na puno. Pinanood niya si Lucif na nag-iihaw ng barbecue. Nagalisto ng pantaas para tuloy pandesal ang gusto niyang kainin. May napansin siyang bote ng wine. Nagsalin siya sa baso at uminom. Masarap ang lasa, matamis. Kumakalat ng dilim, naghahain ng pagkain si Lucif. Akmang tatayo siya upang tumulong. Pagsisilbihan kita, may honey. Akong bahala. Hindi niya lang masabing mabagal ito at gutom na siya. Habang kumakain ay nagkakwentuhan sila ng mga ganap sa opisina. Mula nang maging close sila ay nagkakwento to ng mga ganap sa office at tinatanong ang opinion niya. Matapos kumain ay ito din na naglikpit. Muli siyang tumikim ng wine. Nagkasunod-sunod ang pagtungga niya. Hey, tama na yan. Baka malasing ka. Awat nito. Lucif, hindi ba sabi mo pwede akong humiling ng kahit na ano dahil nagkamali ka sa pag-akusa sa akin? Pwede na ba akong maningil ngayon? Tumango si Lucif. Name it. Ibibigay ko sa'yo, kahit na ano't kahit na magkano. Lucif, may pangarap ako noon na hindi natupad. Lumapit to sa kanya. I'll make it come true, magsabi ka lang. Kinuha niyang phone at nagpatugtog ng paborito niyang love song. Lucif, hulaan mo kung anong hihilingin ko. Ani ang umindak sa tugtugin. Kumunot ang noon ng asawa na nakangiting pinapanood siya. Pinakitaan niya ito ng sayaw na tila ballerina. Muntik na siyang madapa nang lumapit dito at isabit sa leeg ng asawa ang kanyang dalawang kamay. Lucif, isayaw mo ko. Ani ang namumungay ang mata. Lumayo siya tawak ang isang kamay nito. Sure, anitong sinalo ang kanyang katawan matapos niyang umikot. Napasandig siya malapad sa dibdib at sumiksik na lamang doon. Ramdam niyang tibok ng puso ni Lucif na sana'y pangalan niyang sinisigaw. Umiindayog sila sa malamyos na tugtugin. Sana hindi na matapos ang awitin. She can dance like this until forever. She felt home. Ang mga sugat niya tila naghihilom. Nakakapagtakang ang taong dahilan ng lahat ng sakit na naranasan niya ay isa ding lunas upang mapawi ang lahat ng pait at dalamhati. Lucif, I love you. Mahal na mahal kita. Wala sa sariling lumabas sa mga kataga sa kanyang labi. Nakabikit ang kanyang mga mata, ngunit may luhang tumulo. Nahimasmasan si Rosalie. Huli na para bawiin ang sinabi, nagpanggap siyang tulog. Mahina siyang tinawag ni Lucif, ngunit kahit anong mangyari hindi siya didilat. Naramdaman niyang pagangat ng katawan niya sa lupa. Pinasok siya ni Lucif sa loob ng kubo. Naramdaman niyang pagdantay ng katawan sa malambot na kama. Kinumutan siya nito. Nadinig niyang yabag nitong palabas. Gusto niyang sampalin ang sarili sa ginawang pagtatapat kay Lucif. Nahihibang na ba siya? Kinabukasan ay pinagpasalamat niyang hindi pag-ungkat ni Lucif sa sinabi niya kagabi. Bumalik sila sa resort upang makisali sa kasiyahan. Madami activities sa team building. Nagsusukat siya ng swimsuit nang pumasok si Lucif sa kwarto. Hey, huwag kang lalabas ng nakaganyan. Umikot siya sa salamin. Bakit? Hindi ba bagay? Hindi ba maganda? Sobrang ganda na ayoko makita ka ng iba. For my eyes only ang katawan mo. Don't worry, you look beautiful kahit na anong suot mo. Actually, right now, you're very beautiful and alluring. Anitong hinapit siya tinalikan sa labi. Kinagat nitong lower lips niya. Nadadarang na naman siya, tinulak niya ito upang lumayot ba kung saan na naman sila makarating. May kinuha to sa maleta. Ito ang isuot mo. Inabot nito ang rash guard ng long sleeves at tila leggings na pangbata. Mga naka-swimsuits ang kasamahan natin tapos ako ganito? Yes, kahit na nung isuot mo ay sexy ka pa rin. Anitong niyakap siya. Uminit ang punong tenga niya sa sinabi ng asawa. Tinitigan niya ito sa mga mata. May nabasa siyang kung ano sa mga mata nito. Pagnanasa ba o pagkabighani? Imposible namang pag-ibig. Sasama ka ba sa hiking at camping mamaya? Aniya, ilang beses na ako nakapunta doon pero dahil hindi ka pa nakakapunta, sasamahan kita. Kinagabihan na may party para sa mga empleyado. May fire dancing na kinaaliwan ng lahat. Bumabaha ng alak at pagkain.
Everybody's dancing habang siya ay nakaupo sa buhanginan malapit sa bonfire na medyo malayo sa mga kasama. Gusto niyang magmuni-muni. Umupo si Lucy sa tabi niya. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Nitong may dalang beer in can. Inagaw niya ang alak, ngunit hindi nito ibinigay. Oops, huwag kang iinom at kung ano-anong sinasabi mo kapag lasing ka. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito na mula ang pisngi niya na maalalang ginawang pagtatapat kay Lucif. Look at the sky, kumikinang ang mga bituin. They shine so bright, aniya. Your eyes are brighter than all of them. Napasulyap siya sa katabing nakatitig sa kanya. Agad niyang binawi ang tingin, nakakatunaw ang titig nito at nakakabaliw isipin na pakiramdam niya may pagtingin din ito sa kanya. May biglang dumaang falling star, namangha siya sa liwanag na gumuhit sa madilim na gabi. Otomatiko siyang pumikit at humiling. Anong wish mo? Nakangiting tanong ni Lucif na nasarap niyang mukha sa kanyang pagdilat. Secret? Ang daya, kapag ba sinabi kong wish ko, na mahalin mo din ako ay magagawa ka ba? Ani ang pabiro ngunit nagsisi na hindi naman niya napigil ang bibig. Gusto kitang nakikita at nakakasama. Gusto kitang kausap at katabi sa kama. Hinahanap kita kapag wala ka. Gusto kita, Rose. Gusto pero hindi mahal. Pero pwede na tong panimula. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa sinabi ni Lucif. Halo ang damdamin niya. Mas lamang ang ligaya. Hindi takot. Ang tanong ay totoo bang sinasabi nito o pinagtitripan lang siya? Lucif, kung ako'y niloloko mo lang. Please lang. Kinuha nitong dalawang balikat niya at inaharap siya. Hindi ako nagbibiro. I like you, Rose. Nanayong balahibo ng pusa niya dahil ang mabangong hininga ng binata ay tumama sa mukha niya. Kaya hindi niya nagawang huminga o magsalita dahil gahibla lang ang pagitan ng mga labi nila. Mas kaya niyang pakibagayan ang masungit at demonyong si Lucif kaysa ang malambing na personalidad nito. Para siyang natutunaw, natatakot siya. Alam niyang kapasidad nito na paiyakin at durugin ang kanyang puso. Naramdaman niyang mga labi nito sa kanyang noo pababa sa ilong. Pisngi at labi niya. Lumalalim ang halik, nagiging mapaghanap ito. Hindi niya ito binigo, ginagad niyang bawat galaw ng labi ng asawa. I like you, Rose. I want you in my life. Muling lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. This time with wanton desires. He planted wet kisses on her neck and shoulders. Impit na daingang lumabas sa kanyang bibig. Puno ng ligayang puso niya sa pinagtapat ni Lucif. Gusto siya nito. May pag-asa na ba na maging sila talaga? Back to reality matapos ang 2 araw na outing. Ilang araw na masamang pakiramdam niya, kaya palaging nauunang pumasok si Lucif. Pagmulat niya ng matay may mainit na gatas sa mesa at may sticky note na nagsasabing inumin niya ang gatas. Napangiti siya kahit na mabigat ang katawan, kontento siya sa atensyon na binibigay ni Lucifer. Ininom niya ang gatas na maligamgam. Konti pa lang ang naiinom niya ay nais nang bumaliktad ng kanyang sikmura. Napatakbo siya sa banyo, puro tubig ang lumalabas sa kanyang bibig. Nanlata siya, naghilamos na rin siya upang guminhawang pakiramdam. Napatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin. Nanlaki ang mata niya at natutup ng bibig. Hindi kaya buntis siya? Matindi ang kabog ng kanyang puso. Tila lalabas ito sa loob ng kanyang dibdib. Paralisadong isip niya, hindi gumagana. Huminga siya ng malalim. Hindi pa naman kumpirmado. Pilit niyang inaalala kung kailan ba siya nagkaroon ng buwan ng dalaw. Tsak niyang hindi siya dinatnan last month. Lumabas siya ng mansyon at bumili ng pregnancy test. Agad siyang nagkulong sa banyo. Sana hindi siya buntis. Hindi pa man niya nalalagyan ng sample ng ihang lagay na gusto niya nang bumalang halit ng iyak. Pero mabuti na't pinakakitungo siya na sa kanya ni Lucif. Posible na matanggap nitong bata kung sakali. Sinaway niyang sarili sa pag-iisip ng kung ano-ano. Nilagyan niya ng ihang pregnancy test. Hindi siya humihinga hanggang hinihintay ang unti-unting paglinaw ng guhit. Labis ang kaba ni Rosalie habang hinihintay ang resulta ng pregnancy test. 2 guhit. Muntik nang malagot ang ugat niya sa ulo. Nagsisikip ang kanyang dibdib. Nagbuga siya ng hangin sa bibig at napahawak sa ulo. Baka mali ang resulta. Pinagpawisan siya ng malapot. Kailangan niyang magpunta sa klinik upang makatiyak. Habang naglalakad papasok sa klinik, hindi niya maiwasang mag-isip ng mga posibilidad. Ang mga takot at alinlangan na dapat niyang pigilan. Kailangan niyang maging matatag. Puno ng katanungan ang kanyang isipan. Paano kung hindi tanggapin ni Lucif ang kanilang anak? Paano kung magalit ito o kung hindi nito maging handa sa responsibilidad
ng pagiging isang ama. Kahit na anong mangyari, ay bubuhayin kong bata. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko, bulong niya sa kanyang sarili. Matapos ang ilang sandali, tinawag ang pangalan ni Rosalie ng nurse. Sumailalim siya sa mga pagsusuri. Pinaupo siya ng doktor at paniliwanag ang resulta ng test. Binati siya nito sa kanyang pagbubuntis. Kinausap pa siya para sa mga dapat niyang gawin upang matiyak na maayos ang lagay ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Habang naglalakad palabas ng klinik, ang takot ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa LD Corporation na siyang nagpuntang mula sa klinik, dalang resulta ng kanyang pregnancy test. Tulala siya, hindi niya alam kung paano sasabihin kay Lucif o kung dapat ba niyang ipaalam na siya ay buntis. Mabilis siyang naglakad papasok sa matayog na gusalik diretso sa opisina. Naabutan niya si Lucif na abala sa dami ng papeles sa mesa. Tumayo ito't sinalubong siya tinalikan sa pisngi. Hinawi nitong ilang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang muka. Lucif, aniyang mahina't puno ng pag-aalala. Hinawakan niyang kanyang tiyan, nag-aalangan kung paano sisimulan ang usapan. Kumustang pakiramdam mo? Dapat nagpahinga ka na lang sa bahay. Okay na ako. Tila may barang lalamunan niya. Hindi niya alam kung paano sisimulan, kaya naupo siya sa kanyang pwesto. Sure ka, parang namumutla ka. Gusto mo magpatawag ako ng doktor? Nitong nakasunod sa kanya, umiling siya at nagsimula na magtrabaho. Bumalik na din si Lucif sa table nito. May nangyari ba, Rose? Bakit kanina ka patulala? Tanong nito ulit. Wala, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Aniyang hahanap ng tiyempo upang ipagtapat kay Lucif ang kalagayan niya. Mabait nito sa kanya. Hindi lamang siya sigurado kung matatanggap nitong nagkaanak sa kanya. Naalala niyang kinaladkad siya nito sa klinik para magpatingin at mabigyan ng contraceptive noon. Mas naging bantulot siya. Malapit na mag-uwian, hindi na talaga siya mapakali. May kailangan ako sabihin sa'yo. Aniyang naglakas loob ng lumapit sa asawa. Sabay na mahigpit na hawak sa resulta ng pregnancy test sa kanyang kamay na nasa loob ng bulsa ng blazer na suot. Nagkatinginan sila ni Lucif ng ilang segundo bago tumayo't lumapit sa kanya. Anong nangyari? Kung may problema, magsabi ka. Tanong nitong puno ng pag-alala. Lucif, biglang pumasok si Kurt na namumutla. Sir, may importante po akong sasabihin sa inyo. Sandali lang at may pinag-uusapan kami ni Rose. Aniyang binuntutan ng tawa. Sure ka? Sige, hintayin mo ako at mag-usap tayo mamaya. Tumango siya at bumalik sa upuan. Natulala na naman siya. Napahawak siya sa pipispang tiyan. Kung ano man ang reaksyon ni Lucif ay hindi mababago ang desisyon niyang ipagpatuloy ang pagbubuntis. Inabot na ng 6:00 ay wala pa si Lucif. Napatingin siya sa phone, wala naman itong message. Biglang kabog ng kanyang dibdib kaya napatawag siya. Ilang ring na hindi ito sumasagot. Ano nangyari kay Lucif? Umuwi na siyang mag-isa sa mansyon, nagkulong siya sa kwarto nila. Tila sasabog ang dibdib niya. Litong-lito kung ipagtatapat na ba sa asawa ang kalagayan niya o hindi na muna. Napabalikwas siya sa pagkakahiga na madinig ang tunog ng kotse ni Lucif. Nagmamadali siyang lumabas upang salubungin ito. Bumaba ito ng kotse at yumakap sa kanya. Bigla niya itong na-miss kahit pakalahating araw lamang niya hindi nakita. Nanatiling nakatitig lamang ito sa kanya. May lumabas na babae sa loob ng kotse. Si Angela. Sumabog ang kanyang puso. Nagimbal siya sa pagdating nito. Napatingin siya kay Lucif na puno ng katanungan ng mga mata. Angela, paano nangyaring buhay ka pa? Patay ka na. Hindi ka totoo. Nanginginig ang labing sabi niya. Sinundan niya ito ng tingin ng tumabi kay Lucif at kumapit sa braso nito. Totoong nakikita mo, buhay si Angela. Mahabang kwento. Ni Lucifer. Kung buhay ka pa pala, bakit hindi ka nagpakita? Tanong niya sa babaeng nasa harapan. Kitang-kita niyang nahulog ito sa rooftop ng building. Hindi siyang nahulog sa building kundi ang kakambal niya na pinagtanggol siya mula sa'yo. Bakit hindi siya nagpakita noon? Nasangkot ako sa aksidente at nawala ng alaala kaya hindi kaagad ako nakabalik sa pamilya ko. Ni Angela sa malumanay na tinig. Kung malaking gulong pagbabalik ko, aalis na lang ako. Nagbabaka sakali lang naman ako kung may babalikan ako sa piling ng lalaking pinakamamahal ko. Patuloy ng babae, hindi siya kumbinsido. Malamang ay ginamit nitong kakambal at lumipad ito sa ibang bansa upang makisama sa boyfriend nito noon at mukhang naghiwalay na, kaya bumabalik sa buhay ni Lucif. Kilala niyang likaw ng bituka ng babae. Hindi gulong dala mo, maaari kang manatili sa mansyon, ni Lucif. Hindi pa man nagsisimulang relasyon nila, ngunit dumating na hudyat ng pagwawakas. Pero nagsasama na kayo bilang mag-asawa ni Rosalie. Hindi ko gustong guluhin ang buhay niyo.
Ayoko maging dahilan ng away niyo. Anitong halatang nagpapaawat gustong makuhang simpatya mula kay Lucif. Angela, matagal kang nawala. Madami nagbago. Ngunit nananatili kang mahalaga sa akin. Lumingkis na parang sawa si Angela kay Lucif. Nagtagis ang kanyang bagang. Kitang-kita niyang lihim ng ngiti ng babae. May nararamdaman siyang matinding hapdi sa dibdib. Iniisip niya kung may puwang pa si Angela sa puso ni Lucif. Paano na siya at ang kanilang anak? Ano ang gagawin ni Rosalie ngayong buntis siya sa anak nila ni Lucif? Masabi niya kaya sa asawang tungkol sa pagbubuntis niya? At anong mangyayari sa muling pagbabalik ni Angela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.